Hi, Gemini. Welcome sa aking YouTube channel kung saan I will talk about hulog dito. Gemini February 2 to February 8, 2020. Weekly Tagalog Tarot Reading. Kindly watch not only your sun sign but also your moon, rising, and Venus signs as well for a complete view of what might possible happen on February 2 to 8, 2020. The link is in the description down below. So, let's get started, shall we? So, hindi muna tayo gagamit ng tawag ito, tarot cards. Gamit muna tayo ng ibang klaseng card for a change. Since 4 na buwan nyo nang nakikita yung tarot cards ko, pagpahingayin muna natin siya. Okay? So, focus muna tayo sa ibang klaseng card. Parang para maiba naman yung ayan. Yung aura dito sa vibe dito sa channel na to. Kasi mabigat sa mabigat sa pakiramdam yung tag dito, yung Rider-Waite tarot cards. Pero paborito ko yun. Yun nga lang talaga gusto kong gamitin na cards, kaya na deck. Kaya lang syempre, iniisip ko rin kayo. Baka naman kasi nasasawa na kayo sa deck na yon. Ayun, kumaga ayoko naman ako lang yung nag-enjoy. Gusto ko kayo rin, syempre. So, ayun. Nag-try ako ng iba. So, game? Anong message sa'yo ng universe at tumalo na to? Malay mo, ito pa, merong itong meaning. So, sabi dito, a friend accepts us as we are, yet helps us be what we can be. A friend affirms us when we're weak. A friend gives strength to set us free. Okay. Siguro para sa mga Gemini. Tawag dito? Parang ine-emphasize yung friendship this week. Or baka this week, ma-realize mo kung sino yung mga totoong kaibigan mo. Okay? Natanggap ka for who you are. Tapos sabi dito, yet helps us be what we can be. Pagtanggap ka, diba, masarap sa pakiramdam. Parang hindi mo kailangan ng shield. Parang comfortable ka, di ba? Yun ang kinaganda kapag nakita mo yung true friends mo, di ba? As in, wala kang tinatago. Masarap mamuhay nang walang tinatago, di ba? Yung wala kang sinishield, na pinoprotektahan, na hindi ka aligaga, paranoid. So, yun. Mahirap makahanap ng true friends. At kapag nakita mo yun, ang swerte mo. So, tingin ko, this week, ma-realize mo kung sino ba yung mga totoong kaibigan mo. Okay? Or baka, ma-realize ng kaibigan mo kung gaano siya ka-bless. Or kung gaano siya kaswerte na naging friend ka niya. Okay, malay mo. Mayroong magsabi sa'yo nun na masaya siya na nakilala ka niya. Or masaya siya na naging kaibigan mo siya. Ganon, malay mo, di ba? Who knows? May possibility ganon. Since all about friendship ang possible na maging subject this week. Ayan. Malay mo naman, may friend na tutulong sa iyo in times of trouble. Kasi sabi dito, a friend affirms us when we're weak. Di ba? A friend gives strength to set us free. So, tingin ko talaga, may possibility din na, yun nga, may tutulong sa iyo sa panahon ng pangangailangan. At ang tutulong sa iyo ay yung true friends mo. Okay? This week, so tingnan pa natin ibang message para sa mga, ayun, nahulog na to. Ito na, unahin natin. Message para sa Gemini. Okay. Teka, hindi abot. Nahulog kasi. Yan. Ayan.
Okay, sabi dito, so then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. So, tingin ko, this week, parang meron ding emphasis tungkol sa religion. Okay? Siguro in times of trouble, yun nga, baka, parang in times of trouble, mas mapalapit ka sa Diyos. O mas makilala mo siya. Tingin ko So, yun. Or, pwede rin naman na na this week, parang gusto ng universe na ilapit ka sa religion mo. Mas lalong mas lalong mailapit ka sa religion mo. Or, all of a sudden, biglang maging interested ka about religions, different religions, or, all of a sudden, baka biglang pahalagahan mo ang iyong religion, na parang, satisfied ka sa kung anong religion na meron ka, parang proud. Ganun. Or baka, this week, baka maging tao ka na full of wisdom. Ganun. Parang baka ikaw yung maging source of wisdom ng taong nangangailangan or taong in the dark. Parang ikaw yung magbibigay ng light sa kanila. Through your wisdom, ay mabubuksan mo yung isip nila na ilapit sila sa Diyos tulad ng paglapit mo ng sarili mo sa Diyos. O, di ba? Pwede rin. Yun. Parang ina-advise na mas maging malapit sa Diyos, or siguro ina-advise ng card na to na nagkukulang ka na ng faith kay God, or di mo na siguro siya na bibigyan ng attention. Parang it's about time na magbalik tanaw sa Kanya. Ayun, magpasalamat kasi may word na thankfulness dito Magpasalamat sa mga blessings na nakukuha mo, or pasalamat kasi syempre basta salamat kasi syempre buhay pa rin tayo. Hindi naman natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin sa mundong ito. Ganon. Basta pasalamat. Parang pina-emphasize nitong card na to na it's about time na bigay tanaw sa Diyos, or magpasalamat sa mga natatanggap nating biyaya na galing sa Kanya, sa kung ano yung binibigay niya sa atin. Ayun. Sa protection. Kasi yun nga, hindi tayo nagkakasakit, or hanggang ngayon buhay pa tayo, na pinapahaba niya yung buhay natin. Basta ang dami ko naisip na about God, pero sana ma-realize nyo yung kinahalagahan ng religion. So, yan. Kuha pa tayo ng ibang cards. Kasi nagiging sandalan siya sandalan natin. Lalo na pag nagkakaroon ng problema, nagkakaroon tayo ng pag-asa through our faith. Yung iba nga nagkakaroon ng healing, di ba? Milagro, nabubuhay pa ulit, ganyan-ganyan. So, pahalagan natin ating religion, since iba-iba naman tayo ng religion. So, yun. Ano pang message para sa mga Gemini sa linggo na to? When trouble, sinabi ko tong trouble kanina, di ba? Naalala niyo yun? When troubles come into your life that seems too much to bear, give God the opportunity to show His love and care. Parang sinabi ko na to kanina. Overall, puro sinabi ko na to, di ba? Yung sabi ko dito sa teka nga.
sa una nating cards, di ba? Nalala niyo yun? Sinabi ko dito about trouble. Kasi ito, sabi ko dito about faith kay God. Parang overall na to eh. Ito sa card na to. Inulit lang niya yung mga sinabi ko kanina. Pero, yun nga. Ulitin ulit. In times of trouble, ibigay na, bigyan natin ng opportunity si God na matulungan tayo sa ating problema. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Manalig po tayo sa Kanya. At magpasalamat. Okay? Kasi kapag naman nakikita niya na tawag dito, nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan, nagpapasalamat tayo sa Kanya, pinapalagan natin siya, ay sigurado tutulungan niya tayo. Kumbaga, kung mamahalin natin siya, mamahalin niya rin tayo. Okay? At siyempre, kung magbibigay tayo ng care sa Kanya, ibabalik niya rin yun sa atin. Teka, palabasin natin yung ambulance, maingay. Okay. Pasensya na kayo, maingay kasi tabi ako ng kalsada. Wala akong magawa eh. Kasi, ganyan yung araw-araw na senaryo ng buhay ko. Kasi ganyan ang marami siguro makaka-relate kapag kapag iba sa inyo ay nakatira malapit sa kalsada. As in, tabing-tabi ng kalsada. So, yun. Maingay talaga mga sasakyan. Wala tayong magawa. Yan nyo. Pag umasenso na ako, try ko mag-rent ng ibang room para di masyadong maingay. Naunawaan kayo, maingay talaga. Wala naman akong magawa. So, pagtyagaan muna natin kung anong meron sa ngayon. Tawag dito. So, yun. Kasi si God, kung ano yung binigay natin sa Kanya, doble din yung binibigay niya. Okay? Kaya, sabi ko nga sa inyo, huwag tayo mawalan ng pag-asa, manalig tayo sa Diyos, saka palagaan natin yung religion natin. Okay? So, yan. At huwag kakalimutan yung pasasalamat. I keep saying, pasalamat. Ha? Ito, hindi ko na makuha yung card, pero yun. Maganda naman ng ang tawag ito, reading para sa mga Gemini. Parang all about religion, faith, saka value ng friendship. Yun, parang yun yung pinaka main topic ng week na to para sa inyo. Okay? So I think that's it for now, Gemini. Kindly like, subscribe, and share my videos to help me grow my channel. Goodbye for now.